Hi guys, kayo ba ay job hunter? Naghahanap kayo ng trabaho, may naka-schedule na interview? Itong tip na to ay para sa inyo. Si Coach J ang bahala sa inyo. Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach J at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. 27,000 na po tayo and growing. Maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa ating mga self-defense video. Maraming salamat po. At bilang pasasalamat po sa inyo ay gagawa pa ako ng ibang content maliban sa martial art. Meron pa po tayong mga tips and tricks. So para po sa mga nag-a-apply ng trabaho, kung kayo po ay may mga naka-schedule na interview at naghahanap po kayo ng mga bagong techniques, ay i-share ko po sa inyo yung mga ibang techniques na alam ko. Hindi naman po sa nagmamarunong ako sa inyo, baka mas marunong pa kayo sa akin. Yun lang pong mga effective na ginagawa ko yung i-share ko po. Kung may mga technique lang po kayo na effective, edi tingnan nyo na lang po, baka may mapupulot kayong bago sa akin. Pag nawawalan po ako ng trabaho, pag sinadya ko mawalan ako ng trabaho, umaabot ako ng 2 buwan bago ako magkatrabaho. Pero pag gusto ko magkatrabaho, halimbawa, hindi ako pwede mabakante, pinakamatagal ko na po yung 1 week. Depende po dun sa trabahong gusto kong makuha. Hindi naman po ako kumukuha ng pababa. Halimbawa, ang posisyon ko ay ganito, next ay mas mababa doon. Hindi po tayo kumukuha ng gano'n. Hanggat maaari po ay mas mataas po yung kinukuha natin. So, unang-una po, pag may naka-schedule po kayong interview, first tip is yung ating pong hygiene. Pag sinabi pong hygiene, hindi lang po yan tungkol sa pag-aayos po ng sarili, maliligo, magtututbrush, hindi lang po yung tungkol doon. Kasama na po dyan yung pagpili po ng wastong pananamit. Siyempre kung ano yung angkop na pananamit dun sa iyong trabaho, yun po yung ating susuotin. Usually formal po yan. All bottoms down. Huwag po kayo magsusuot ng mga t-shirt or mga polo shirt na hindi angkop dun sa trabaho. Mas maganda po kung all bottoms down. Yun po yung pipiliin natin. Hindi naman kailangang barong, pwede po yung polo, basta po meron siyang collar para po formal. Hindi nyo naman kailangan magkurbata kaagad. Lalo na kung hindi naman kailangan sa trabaho. Then next po is dapat yung damit nyo pong pinili ay hindi labahin. Halimbawa, isa lang yung polo mo, tapos tinamad ka maglaba, sinuot mo pa rin. Paghandaan po natin, dapat po bagong laba yung susuotin po natin. Then basic hygiene po natin, kailangan siyempre nagpagupit tayo, malinis po yung kuko natin, baka mamaya mapatingin sa kuko nyo yung nag-i-interview, ay dismaya agad siya pagdating doon. Next po is yung schedule. Pag halimbawa po naka-schedule kayo ng, sabihin natin, December 24, ang schedule na ibinigay sa inyo. Huwag kayong sasagot na, ay hindi po ako pwede ng December 24. Ganito po ako pwede, January 2. Kasi po December 24, birthday ng tatay ko, birthday ng aso namin, mga ganun-ganun dahilan. Dapat po tayo ang mag-adjust sa schedule na binigay sa atin. Hindi pwedeng yung company yung mag-adjust. Tayo po yung mag-adjust. Tayo po magsasacrifice. So, yun na po yung second. Okay, so meron po tayong hygiene. Second po is yung schedule. Pagsunod sa schedule. Huwag po kayong mamimili ng schedule. Hindi po ang company ang mag-adjust. Tayo po ang mag-adjust. Once na ginawa po ninyo yun, nagpabebe kayo sa schedule, yung application form nyo, shoot sa basurahan po yan. Next po is yung gesture. Automatic po pag nakuha na natin yung schedule ng interview, nandun na tayo sa actual interview. Pagpasok po ninyo dun sa room kung saan kayo interview, mahalaga po dun yung gesture natin. Iwasan po natin na unang-una natin iwasan yung kamay mo. Halimbawa, ito, braso mong to. Ipapatong mong ganyan dun sa table nung nag-i-interview, tapos didikit mong ganun yung mukha mo habang nagsasalita ka. Hindi po magandang actuation yun.
baka bumagsak po kayo pag ganun ang gagawin nyo agad. Tapos yung mga gawi po natin na pagka namali ka ng sagot, kakamot kang ganun, ay, kaganon nga, kaya, kaganunin mo, papakyot ka. Hindi po magandang gawi yun. Ang kamay po natin, magkadikit siyang ganyan, patong nyo lang po sa ibabaw ng lap nyo, sa ibabaw po ng hita, doon lang po ang pwesto niya. Kung naman nakatayo kayo, sa gilid lang po, naka-attention position. Siya pa nga pala, pag hindi kayo pinaupo, huwag kayong uupo. Hindi yung pagpasok mo, kusa ka ng uupo. Hintayin yung paupuin ka. Pag sinabing maupo ka, saka ka lang maupo. Pag naupo ka, huwag kang sa sandal ng, yung sandal na gano'n, yung sandal tamad. Kailangan nakaangat yung likod mo sa sandalan, nakaganyan ka lang para isnappy yung pwesto mo. Snappy yung tayo mo. Hindi ka uupo lang para kang pagod na, gano'n. So, maaring makasira po yun sa inyong interview. So, dapat po nakapatong sa ang kamay mo magkadaol na ganyan, magkalapat, then nakapatong sa ibabaw ng hita, then chest out po kayo. Pagdating po doon sa actual interview, pag tinatanong na, halimbawa, simula yan, tell me about yourself, yung gano'n. Ang sasabihin nyo lang po dyan, buong pangalan mo, saan ka nagtapos, anong kurso at tinapos mo, anong dati mong trabaho, kung may dati kang trabaho. Huwag nyo na isasama dyan yung mga internal, mga anak po ako sa labas, mga ganon. 5 po kami magkakapatid, ako po ang bunso, lagi po ako inaaway ng mga panganay namin dahil iba-iba po ang nanay namin. Walang pakialam yung nag-i-interview tungkol sa chismis ng buhay mo. So, tandaan, ang sasabihin mo lang, full name mo, yung educational attainment, yung experience mo sa dating trabaho. Pag may experience ka sa dating trabaho, susunod doon na tanong, bakit ka umalis sa dati mong trabaho? So, paghandaan po niyo yung tanong na yan. Pag naitanong sa inyo, baka doon ka makuhanan ng reason para hindi ka tanggapin. So, kailangan i-ready mo sarili mo doon. Pag naman wala ka pang trabaho, minsan objective ay tatanong sa'yo, anong objective mo? Bakit ka dito sa amin nag-apply? Anong reason? Ba't ka namin i-hire? So, magandang sagot po dyan, ako po ay naghahanap kung saan mas mapapaunlad ko po ang aking sarili at nakita ko po na sa company po ninyo ay akma sa aking skill para mapaunlad ko po yung aking sarili. Dito po nakikita ko unlad yung aking career sa company po ninyo. Yun yung mga magandang objective. Pag may iba pa kayo naisip na mas maganda pa doon, mas maganda. Pero yun yung mga paghahandaan mo. Ano yung objective mo? Ba't ka dito nag-apply sa company namin? Hindi pwede sasagot ka ng ito kasi malapit sa amin. Kakilala ko yung mga trabahador nyo, kaya dito ako nag-apply. Kasi hindi na ako mahihirapan. Marami akong kakilala. Maraming magbabaker. Pangit na sagot yun. Dapat objective. Hindi ka subjective. Next na itatanong sa iyo ay weakness mo. Ito po yung dito maraming lumalaglag. Pag sinabi mong ang weakness ko po siguro, magiging problema ko dito, ang layo po kasi dito sa amin. Tapos nahirapan pa akong gumising na maaga, yan po ang kahinaan ko. Hindi patay ka doon, yari ka doon. O kaya pag sinabi mo, maayos po ako magtrabaho, kaya lang mabilis po uminit ang ulo ko. Sa dati ko kang trabaho, may nasampig ako doon Yari ka na naman doon. Dapat, pag tinanong ka ng weakness mo, positive yung weakness na sabihin mo. Ito yung isa yung pwedeng sabihin. Sa sobrang tutok ko po sa trabaho, hindi ko na po napapansin yung oras. Madalas po lumalampas ako sa oras ng trabaho kasi po hindi ko napapansin. Dahil po sa sobrang tutok ko sa trabaho, ganun po yung problema ko. O kung hindi naman kaya sabihin mo, sa iba po, sobrang mitikuloso po kasi ako pagdating sa result. Sa iba, pwede nasa akin po. Hindi pa. Kaya po doon nagtatagal minsan yung trabaho. Sa sobrang mitikuloso ko po, naabala na po yung trabaho pala. Hindi ko po napapansin. Na kung sa iba okay na, sa akin hindi pa po okay yung ganun. Kaya yun po minsan, nagtatagal po yung trabaho. Mga ganung weakness yung sasabihin mo. Para sabihin, uy, sipag tong batang to. Pero syempre, subukan mo rin gawin yung mga pinagsasabi mo kasi baka paghanapan ka.
Ako, yun lamang po. Yun lamang po ang tip na mga ibibigay ko. So, number 1, hygiene. Number 2, schedule. Be on schedule. Number 3 is yung gesture po natin. Yung sa actual interview po, number 4, yung details. Yung ibibigay mong details. Maiksi lang po, huwag mo yung kahabaan. Wala silang pakialam doon sa mga ibang detalye ng buhay mo. Titingnan nila yun. Kung gusto nila malaman kung ilang kapatid mo, titingnan nila sa bio dito mo, sa resume mo. Sa curriculum vitae, ano ba, hindi ko alam kung anong basa doon. Number 5 is objective. Dapat po meron kayong nakareading objective pag tinanong ka anong objective mo. Number 6 is yung weakness po, positive weakness. So yun, napag-usapan na po natin yan. So good luck po sa mga nag-a-apply sa trabaho. Thank you po.